Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanagis makamtan, ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kung hindi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kasalutan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako ay nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Ilang araw na lamang po at tayo ay papasok na sa Semana Santa o sa mga mahal na araw. Ang pinakataimtim at pinakabanal na linggo para sa ating mga Kristiyano, na kung saan lahat tayo ay taimtim na magninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Ito po yung tinatawag nating Paschal
mystery o misteryo paskwal. Ngunit bago tayo pumasok sa linggo ng mahal na araw, ginugunita natin sa araw na ito ang mga hapis ng ating mahal na Birheng Maria. Ngayong araw na ito, Biyernes, bago maglinggo ng palaspas, tinatawag natin itong Biyernes de Dolores. Inaalala natin ang mga dinaanang dusa ng mahal na Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kaniyang anak. Nabanggit ko po sa aking homilya noong nakaraang linggo na kung mayroong taong higit na sugatan noong si Jesus Nazareno ay nakabayubay sa krus, ito ay walang iba kung hindi ang kaniyang pinakamamahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Napakasakit para sa ina na makita ang kaniyang anak na nagdurusa at unti-unting namamatay. Uulitin ko po, napakasakit para sa ina na makita ang kaniyang anak na nagdurusa at unti-unting namamatay. Marami sa inyo dito, mga ina, siguro naranasan ninyong magkasakit ang inyong mga anak. At kayo, ang takot na takot. Ang mga ina, ang litong-lito. Ang mga ina, ang hindi mapakali. Kung pwede lang sana ninyong kunin ang sakit ng inyong mga anak, gagawin ninyo ito. Dahil masakit para sa isang ina na nakikitang nagdurusa at nagpapakasakit ang kaniyang anak. Kaya masasabi natin na doble ang kirot at hapdi na pinagdaanan ni Maria. Hindi niya iniwanan ang kaniyang anak hanggang sa huling sandali nito. Pagmasdan ninyong mabuti. Kung pwede lang siguro ang mahal na Birheng Maria ang magbuhat ng krus, gagawin niya ito para sa kaniyang pinakamamahal na anak. Pero tahimik na tinanggap ni Maria ang bawat sugat at pait na ito sa kaniyang puso. Bakit? Dahil alam ni Maria na dapat maganap ang pag-aalay ng buhay ng kaniyang anak para sa ating mga kasalanan. At bagamat ang pagsusugo kay Jesus ay para sa kabutihan nating lahat na punong-puno ng kasalanan, nakalulungkot po, hindi lahat tinanggap siya bilang tunay na Diyos at tagapagligtas. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano naging mainit ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin si Jesus dahil sa pahayag niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga kung ating pagninilayang mabuti, ano pa ba ang pagpapatunay na kinakailangan ng mga Hudyo upang mabatid nila na si Jesus Nazareno ay tunay na sugo at anak ng kataas-taasang Diyos. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nagpagaling hindi lang ng iilang may sakit, kung hindi libo-libong may sakit noong kaniyang kapanahunan. Ang mga bulag na inaakala nilang
hindi na makakakita, nakakita sa pamamagitan niya. Ang mga bingi na pinahirapan sa napakahabang panahon, nakarinig. Ang mga taong inalihan ng masasamang espiritu, nakalaya sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga pilay, nakapaglakad. Ang mga makasalanan, tinanggap at pinatawad. Ang mga patay, muling nabuhay. Kung si Jesus Nazareno ay ordinaryong tao lamang, hindi niya ito magagawa. Uulitin ko po, kung si Jesus Nazareno ay ordinaryong tao lamang, ang lahat ng ito hindi niya kayang magawa. Ang napakarami, ang libo-libong himala at kababalaghan na kanyang ginawa ay isa lamang sa napakaraming patunay na siya ang tunay na sugo ng Diyos upang pasimulan ang pagpapahayag ng kaharian ng Ama. Sa kabila ng mga ito, hindi pa rin naniwala ang mga Hudyo at ang nais nila patayin si Jesus Nazareno. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kadiboto? Sa taong walang pananampalataya, kahit anumang argumento o patunay, hindi maniniwala. Sa taong walang pananalig, walang sapat na paliwanag ang makakapagpaniwala sa Kanya. Subalit, kabaligtaran naman ito ng taong may matibay na pananampalataya. Sa isang taong naniniwala, hindi na niya kailangan ng ebidensya o patunay para maniwala. Uulitin ko po, sa taong naniniwala, hindi na niya kailangan ng ebidensya o patunay para siya ay maniwala. At ganito yung nangyari sa mga tao sa Jordan. Noong ipinapahayag pa lamang ni Juan Bautista ang pagdating ng Mesiyas, hindi sila nagduda, naniwala at nagtiwala sila. Hindi pa man nila nakikita ng personal ang Mesiyas, sumasampalataya na sila. Mga kapatid kay Kristo, sa natitirang araw ng Kwaresma, huwag na nating patigasin pa ang ating mga puso. Maniwala at magtiwala tayo kay Jesus Nazareno, kasama ng mga hapis at pighati ni Maria. Pahalagahan natin ang mga sakripisyong inialay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang tanging hangad lamang ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating ikabubuti at ikababanal. Kaya't tumugon din tayo sa tawag na paanyaya ni Jesus Nazareno na tanggapin siya bilang tunay na sugo ng Diyos at tunay na bukal ng ating kaligtasan. Amen.